Ang tamang posisyon. Ang sabi sa Proverbs 10 verse 4, ang kamay na tamad ay tiyak na magdarahop, ngunit magbubunto ng yaman ang kamay na masinop. Position yourself to earn. Dapat kumikita ka. Iposisyon mo ang sarili mo to harvest and to profit. Hindi masamang paramihin ng paramihin ang ating resources. Hindi pagiging ganid yon. Yon ay pagiging wise. Dapat naman talagang kumikita ang lahat ng tao. At kung may pagkakataon pa na madagdagan ng kita na yon, gawin natin. Kahit sabihin mong hindi ka materialistic, maghanap buhay ka pa rin. Kung gusto mo, ipamigay mo ang mga kita mo sa mga kawawa at mga kapuspalad at mga hindi nagtatrabaho. Pero huwag mong sabihing wala ka naman masyadong ambisyon, na tama na ang simpleng buhay. Huwag tayong makulong sa kasabihan na yan. Okay na sa akin yung simple, okay na sa akin to. Kaya minsan kapag binibigyan tayo ng Panginoon ng chance, ng blessing, to make bigger money, or mas lakihan pa yung blessing na ibibigay sa atin, inaayawan natin kasi okay na sa atin yung simple. Kapag binless tayo ng Panginoon, kahit gusto mong maging simple, tanggapin mo pa rin. Kasi kahit may malaki kang blessing, pwede ka pa rin namang maging simple. For example, binigyan ka ng Panginoon ng knowledge, ng bagong negosyo. Pag lumaki ang negosyo na yan, yayaman ka syempre, marami kang magiging empleyado, may matutulungan ka na magkaroon ng trabaho. Hindi naman porke kumikita ka ng malaki, kailangan mo na magpakabongga. Lagi ka naka-gown, naka-Vera Wang, naka-Chanel, naka-Louis Vuitton, nakatira sa mansyon. Pwede ka pa rin maging simple kahit ang yaman mo na. Hindi mo kailangang mag-brag. Ang tunay na kayamanan hindi yan nakikita sa physical mo, sa pamumuhay mo, sa physical being. Hindi yan nakikita sa material things. Yung tumulong ka sa kapwa or sa mga empleyado mo, for example, ang yaman mo. Ang yaman ng kabutihan ng puso mo. Kailangan natin palaging kumita para naman kapag nagkasakit tayo, knock on wood, hindi mo kailangang mangutang. Hindi dapat tayo nakokontento easily, pero hindi rin naman masamang makontento. Iba-iba kasi ang ibig sabihin ng kontento. May mga nakokontento kasi na hindi na sila gumagawa ng paraan to dream big para mangarap pa ng mas malaki. Meron din naman ng mga nakokontento na at hindi gumagawa ng masama para lang nakawin yung yaman ng iba or lamangan yung kanilang kapwa. Dapat magpatuloy tayo sa paggawa at kung naabot na natin yung pinakamataas na kaya nating gawin, saka tayo makontento. Pwede na tayong mag-rest. May natutulungan tayo sa ating negosyo, so hindi na natin kailangang magpakahirap pa. Hindi yung wala ka pang nagagawa, kontento ka na. Kapag nangailangan ka, yung impok ng kamag-anak mong OFW ang inaasinta mo. Iniisip mo na kung sino yung uutangan mo, may listahan ka pa. Sasabihin mo pang, ay alam ko si ganito may savings yun eh. Si ate, si mama may pera yung mga yun. Kasi kailangan na mag-enroll ng anak ko, wala akong pera. Eh kasi hindi nagtatrabaho, kahit malakas naman. Or kung kumita man, mas malaki pa yung gastos kaysa sa kinikita, para lang ipagyabang. Kung minsan iisipin mo, bakit may mga taong may trabaho naman pero walang-wala? Hindi natin nilalahat pero may mga tao kasi na hindi naman talaga nagsisikap masyado. Yun bang mga ambisyosong tamad? Yung nakahilata pagkatapos nangangarap na ay, sana yumaman ako. Ay gusto kong bumili ng Lamborghini. Gusto ka ng Porsche. Pero nakahilata, hindi nagtatrabaho. Konting hirap, sumusuko. Konting challenge, nagre-resign. Mataas ang pride, pero wala namang kakainin. Kailangang ipaghampasan mo ang katawan sa trabaho para hindi ka maging pabigat sa kapwa o sa mga kapamilya mo balang araw. Kaya huwag tayong mag-inarte. Hindi ka nga materialistic, pero pag nangailangan ka,
Iaasa mo sa iba? Dapat marunong tayong magsikap, magtrabaho at maghanap buhay. Hindi pwedeng kakamkamin mo lang yung pinaghirapan ng iba. Mahiya ka naman sa balat mo. We should produce more than what we need so that we will also be able to help others who are unable to produce. Ito yung mga sobrang bata, sobrang tanda at mga may sakit. Hindi yung malalakas ang katawan ha. Yung sinasabi dito na help others. Yung mga deserving na tulungan. Huwag maliitin ang pera. Lalo na sa panahon ngayon ang taas-taas na ng bilihin. Yung inflation napakataas na. Yung dating 5,000 pesos mong groceries na pang 2-3 buwan na, ngayon pang 2 linggo lang, minsan nga hindi pa umaabot. Napakataas ng bilihin. Huwag tayong magpanggap na hindi mahalaga ang pera. Mahalaga yan. Hindi yan ang root of all evil. Hindi money. The love of money. Kapag masyado mo nang minahal ang pera, yan, dyan na nagro-root ang evil. Kasi gagawin mo na lahat para makuha lang yung pera na yan. Kahit na hindi sa'yo kasi mahal na mahal mo, sinasamba mo. At kapag lagi kang may pera, huwag maging tamad. I-invest mo, ilagay mo sa iba't ibang basket para patuloy kang kumita. God bless us all.